Toy! What? Aga-aga mo nandiyan ka na sa baba. Pag-inom mo akong kape. Ay ko nga! Utin na ako doon! Hindi ka ba susunod? Eh, pwede na ako kagabi eh. Utin pa na ako doon! Ba, nawimilito ah. Umihasa ka. Kasi ko nga tika masabi sa mama. Aba, nalaban na ha. Saan nakabigyan sa pindoro ko? Ikaw na, nabibiro lang ko lang. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nagagalit itong aking daddy at laging minumura ang kawawang baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa. Ang aking paa tunay hong mahina pa. Dapat ay tiki-tiki at yan o ang mabuti ibig ko'y tiki-tiki o tiki-tiki-tik. Ang batang katulad mo'y konsumisyon lamang. Manakas at tatay mo kung nangangatwiran. Bakit ba nyo mang nano inagagalitan ang batang-batang paslit at wala pang malay? E paano ho? Utos ng utos at nagagalit pag minsa'y dinasunod. Kilos, mo'y pampagwisit at ligid ka ng ligid lakat. Mo'y itik-itik na nakabubwisit. Nahan ang pangako mong magpapakabuti habang pinagbibigyan lalong nawiwili. Lagi nang nagagalit itong aking daddy at laging minumura ang kawawang baby. Kay tanda mo na ay baby ka pa. Ang aking paa tunay hong mahina pa. Dapat ay tiki-tiki at yan o ang mabuti ibig ko'y tiki-tiki o tiki-tiki-tik. Kilos, mo'y pampagwisit at ligid ka ng ligid lakat. Mo'y itik-itik na nakabubwisit. Tama ka na! Na nakaiinis. Sumarudip! Na nakabubwisit. Tama ka na! Na nakaiinis. Tama ka na! Na nakabubwisit. Tama ka na! Na nakaiinis. Tama ka na! Lalabang ka. Ay na nga! Ba't ka narito? Hindi ba inutusan kita para bumili ng pintura? O ano?
Kabili ka ba? Wala pa nga ako eh. Hindi ba yung anak niya mga nano? Hindi ba nakikita at kamukhang kamukha ko? Ano dyan? Nusa! Lakad na rin, tangalin! Ayan. Ano ba? Gusto mo? Hoy! Sisipat ka na, wala akong pambayad. Malim, pailang mo. Ayoko nga. Paling kami, sobrang naman dyan ka. Sobrang kaya na nga. Ayaw siya magpailang eh. So, pailang mo. Ayoko, ba tayo pang bumili na yun mo? Wala akong pere. Ano? Ano, sandali lang. Ayoko. Ayaw mo, ha? Para sandali lang, ayaw mo, ha? Huwag para hinilang lang ko siya. Manang-mana ka sa tatang mo, ha? Hindi dyan! Kaya wala pa itong batang ito. Ano kaya nagsuot ito? Wala ng pintura. Wala akong pintura dyan eh. Bakit mo walang pintura? Marami ang pintura pero ayaw akong papilan. O, bakit daw ayaw? Eh paano, hindi niya pala binabayaran ng pinturang nakuha niyo ng araw. Kailan daw yun? Nung bago mamatay yung nanay. Ay, panahon pa ng badyelan yun, ha? Pinakalimutan ko na yun. Ano naman silang matatandain? Tang. Tang. O, ano na naman? Panahon na pala yoyo nga. Bigyan mo naman ako isa ko. Ang yoyo kung lalamunan mo, nakita mo. Bago, nigiri na. Alas mo ako ng kapiseta. Bakit yung mga kalaro ko, binili na yoyo yung tatay nila. Puro loko-loko ang tatay ng mga kalaro mo, eh. Luko-luko yun, di nakakulong sila. Antayin mo, kukulong na sila. Hindi mo ba si yoyo? Ay, sige. Kuha mo ko ng kape. Dali ka. Paano nga pala tayo makapangungontrata ng pagpipinta ng nature kung wala tayong pintura? Buwan ko sa sarili ninyo. Saan ka pupunta dyan? Pupunta ako kay Ate Rosa. Sasabihin ko ako na magpipinta ng kanilang nature. Aba, sabi na ni Rosa, sila na raw magpipinta ng sarili nilang nito eh. Bakit ba marunong ka pa sa akin? Siya nga pala, punta ka sa silong. Tingnan mo kung meron pang natitira na pintura. Yung bang pintura ng isang taon? Aba, taon talenta, O ano? hindi na ako pwede. Bakit hindi pwede? Bantuan mo ng tubig. At pwede na yan. Ay matigas yun talaga eh, kahit na binantuan ko na eh, 3 beses ko na nabantuan to eh, hindi talaga pwede. Yun nga. Hindi
Di bang hindi pwede yan? Tsaka hindi mo papayag si Alilosong mapinta tayong nicho niya. Bakit ba ikaw ay nakikialam ka? Sabi ang mata ko. Hindi mo mapayag tang, mapapagod lang kayo eh. Huwag kang magulo. Pero tang naman sinabi ko sa'yo. Sinabi. Magulo, sabi. Mami, saan ka naroon? Mama! Pwede may mama! Daddy, mama! Bakit? Bakit? Baka may kinatakutan din mo nga. Sige nga. Nabata ito ah. Ano ba nakita mo nakakaganyan ka? Sir, saan ba kinatakot? Sus Mariosep, kaya pala naman eh. Ano yung nilagam sa mukha mo? Ano papaganda nga eh. Mami ko pala. Natakot naman itong dalagita ko. O bakit ka naman natakot? Kasi wala kanina, momo siya eh. Uy, kaya ganda-ganda ng mami mo. Mukhang momo itong batang ito. Eh, bakit ka naman nagkaganyan? Ay, nagpapaganda lamang naman ako ng complexions para sa lakad natin bukas eh. Lakad bukas. Saan lakad bukas? Sa cemeteries, that's where. Aba, siya nga pala. Kailangan pumunta tayo sa pansyon para malinis yung nicho ng tatay mo. Ayan, pupunta tayo sa simenteryo. Layo pa naman ng Todo Los Santos eh. Ano bang malayo sinasabi mo? Ikaw ang taong pagka nalaman pupunta tayo doon, lagi kang tumututo. Lilinisin natin ang nicho ng tatay mo. Malamat na ang kanyang kaluluwa. Ganda araw po. Aba, si Bitoy. Santo. Ano ta? Manyo Santo. Magandang umaga po, galae. Kayo ang bahala. Sumali na naman minsan lang ito. Saan lakad ninyo lagay na ito? Mangungontrata kami sa Sintimeryo, kaya. Sintimeryo. Simenteryo, gunggong. Yun nga, gonggong. Sinong gunggong ba? Ba? Binira ko, binira ko. Kunti lang eh. Nagbibiruan lang ho kami. Kanya ako nadaan dito dahil sa baka ako papipintahan ninyo yung inyong nicho sa simenteryo. Para naman kayong bago ng bago. Hindi ba taon-taon talagang kami na naglilinis ng nicho na asawa ko? Baka lang ho ako sakali. Panata na ho ng ina yun, Tang. Alam ko. Mabuti pa nga ako kay Inay sa tatanong Bakit? natin. Tinatamad ka ba, Eddie? Hindi naman mas Kung ayaw tinatamad kang eh. tumulong, ako mag-isa magpipinta ng nicho bukas. Ikaw kasi, Eds eh. Total, kahit sino maaaring makagawa nun. Kahit na bata. Ako na lang ho, Lola. Ganun nga, Nene. Tayong dalawa lalakad bukas. Nanay na para nabibiro. Huwag mo akong langis-langis eh. Ako na lang maglilinis ng nicho, tapos. Tayo na, Bitay. Wala naman palang negosyo rito eh. Tayo na, Bitay. Alis na ho kami. Ay, nako. Sumama na naman yata ang loob ng tatay mo. Ganun lang ho yun, ay. Tangali ko na umuwi. Uwi, hindi pa tayo nakapagpipinta ng nicho. Uwi na tayo. Sila na lang nagpipinta ng nititang eh. Mga walang kapwa-tao. Pinapatay ang ating negosyo. Umuwi na tayo, walang mangyayari dito. Bakit ba walang mangyayari? Mabuti pa tang, umanap tayo ng silang nicho. Aanin natin na silang nicho. Ba, tinan mo tang, lahat marunong magpinta. Oh. Pero yung magkumpuni, yung magsimento ng nicho, hindi lahat marunong. May katiran din naman ang unggoy. Nuso na nuso. Maghanap ba tayo ng silang nicho tang? Hindi na kailangan sa iniisip kong ito eh. Bakit masama ba iniisip mo tang? Hindi. Magkakakwata tayo. Gusto mo marosip? Umuwi na tayo ngayon. At magbalik na tayo maming gabi. O kanal, lakay mo agbang mo. Gago! Laki-laki gunggong! Hanap bang lang eh.
simenteryo. Sige na, pukpukin mo na. Dadang tama na, uwi na tayo. Marami pa tayong pupukpukin. Sige, pukpuk. Sige. Eds, may nagkakagulo yata doon! Kasi Alimbarang. Alimarang! Winasak! Sira-sira na ko! Sira-sira! Sira-sira na ko! Alin ang sira-sira? Sira-sira na ko! Sakay na tubig! Pingas na pingas! Pingas na pingas. Ba, ewan ko, sirado. Hindi ko malako na. Sira-sira! Ano yung sira-sira? Yung mga nicho! Ah, nicho. Sira-sira yun! Ay, naku talaga yung mga nicho! Ngayon lamang talaga ay nay! Nay! Ano nangyari? Ano nangyari? nangyari? Sira-sira! Sira-sira Ano naman! nangyari? Eh, yun ang pinabalita ko sa kanila, Alin Rosa, kanina pa. Sira-sira ang nicho ng tatay ninyo. Nagtataw? Hindi ko malaman kung ano nangyari. Para bang merong bumaksak doon sa nicho ng tatay ninyo, yung mabigat. Wasak, pingas. At hindi lamang yung nicho ng tatay ninyo, meron pang iba ko nakita doon na kung sino. Sino kaya ang kumuha ng mga yun? Mga vandals. Totoo yun, totoo yun. Teka, Eddie, utang na loob. Ngayon din lumakad ka, ha? Humanap ka ng kantero. Kailangan magawa agad ngayon yun. Hoy, Kaysa mahitsura eh. Magbibase lang ako O, madali ka. Madali na, Ed. Dali muna kay Saydas. Kung bakit yung panahon ito, ang daming mga tao walang hiyak. Ang mga tao. Ba't mo naman nagkaganyan ang inyong nicho? Ewan ko ba naman ho, lahat halos ng nicho rito butas eh. Meron ba kayo nakikilalang kantero? Meron ho. Ay, tawagin ko? Oo, pakidala nyo nga dito. Marami na tayong magagawang nicho. Bibilinin na akong maraming yayatang. Saka na muna yung yoyo. Punta muna tayo kay Alin Rosa. Saan kayo nagsira nito? Mga salbahe naman ang mga yun ah. Batun, sira. Bakit pare? Ano nga nangyari dito? Talaga mawawala yan. Pag nahuli mo, pilipitin mo legs. Aray mo. Ikipilipit ka pa. Tayo na. Paparilyo, napano ni Tino? O, ewan ko ba? Pinatnan ko na lang ganyan yan kanina eh. Pero oras malaman ko kung sino ang may kagagawan nito, ipilipitin ko ang kanyang leg. Kung hindi may ito yung Tayo na, tayo na. Kailan nga oh. Bakit kaya ang tagal-tagal ni Eddie? Baka naman ang may dinaanan panay. Taro po! Abang, Lola Mami! Santo. Taro, balain. Nangarap ko naman. Ano ba balain? Nakapagpapinta ka na ba ng nicho? Kala ko ba ngayon ang pagpapipinta. Nasira ho ang pansyo namin, Lolo. Ano? Ganun nga ho. Akalain ba naman ninyo nadatnan ko kanina nicho ni Precioso? Basag ang mga kanto. Ano naman nung nangyari yun? Mga vandals daw. Banda. Mga walang ya. Dapattud sa mga taong yan, ilibing mo ng buhay. Balain. Kantero ang kailangan ninyo. Malaki ho ba ang sira? Hindi naman ho gaano. Pero masama akong itsura eh. Ayun nga at pinasundo ko na ng kantero si Eddie. Hanggang ngayon naman eh, wala pa. Hindi ba marunong kayo magkantero, Tang? Pangalawa sa tubero. Yan ang kantirya ang aking espesyalidad. Ganun ho ba? Nalimutan nga pala natin, Nay. Dapat ang tatanga na pasundo natin kay Eddie kanina. Maaari bang gawin ninyo ni Tang? Bakit hindi? Kaso ayoko magpresento sa biyanan mo. Baka wala siyang tiwala sa akin. Kung magsalita naman ito si Mang Nano, imbis na ibigay ko sa iba, edi kayo na ang gumawa ng nicho ng asawa ko. Abay kayo eh. Pero kailangan ko lamang kung ang pambili ng materyales. Nataon namang walang-wala ako ngayon eh. Oo, hintayin na lang natin si Eddie. O hindi na ho kailangan si Eddie. Kami lang ho ni Buti, kaya-kaya na namin yan eh. Bitoy! Boy! Hoy! O yan na!
Masyado naman to. Hiram ka lang eh. Dadali mo ba? Ay, nakalimutan ko eh. Masasalita ka. Pakukain kita dyan eh. Tinatawag niyo ba ako dyan? Uwi na ho muna kami ni Bitoy para may ayos namin ng mga kasangkapan. Mabuti pa nga utang, bumalik na lang kayo mamaya. At marami kayong kukumpunihin doon. Napakarami ho sirang nicho eh. Kaya na Bitoy, marami tayong gagawin nicho. Yung bang pinukpong natin ng maso dyan? No? Tingnan mo yan. Wala ho akala nitong gunggong na anak ko, gagamitan namin ng masing nicho. Sige, gumiri ka. Tayo na! Bibili niyo na akong yoyo. Yo, ikaw lalamunan mo na. Bakit kaya wala pa ang daddy mo? Titignan ko, Mami. Oo. Aba, Mami, ito na ang daddy, oh. Aba, may kasamang babae. Babae? Oo, ayun, oh. Sino kaya yun? Sebs, ang swerte natin. Anong swerte? Maswerte tayo ang inainahan. Eddie, sino siya? Siya nga pala, siya si Merlin, dati kong kaklase, misis ko. Kumusta ka, Celia? Eto, init na. Naparito nga palang tatang kanina. Iwan ko muna nang si malam- Merlin dyan. Tatawagin ko, inay. Tuloy ka. Maupo ka. Salamat. Yan bang baby mo? Oo. Matagal na ba kayo magkakilala? Sino lang, baby? Hindi, ni Eddie. Matagal na ba kayo magkakilala? Oo. Very cute siya, no? Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Saan kayo una nagkakilala? Nino ng baby? Hindi, ni Eddie. Saan kayo una nagkakilala? Sa eskwela. Mukhang nahiya siya sa akin. Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Bakit mo siya nakita ngayon? Sino ang baby? Hindi, si Eddie. Bakit mo siya nakita? Nagkasalubong kami sa plaza eh. Ang gulat ko nga dahil matagal din kami hindi nagkita. 3 taon na. Na hindi kami nagkita? Hindi. Itong baby ko, 3 taon na. Alam mo, mahal na mahal siya ng kanyang daddy. He's a very devoted husband. At saka maski nakakakita siya ng magagandang babae, hindi niya pinapansin. Oh, how nice. Sino? Si Eddie? Hindi, ang baby. Ito na siya. Sino ang daddy? Hindi, ang lola. Ano ba ito sinasabi ni Eddie na na-invento ka daw semento? Iyan nga ho ang sadya ko dito sa inyo eh. You mean to say, Eds? Inventors siya? Inventors? Oo, bigatin yun eh. Merlin, ikaw nga magpaliwanag sa kanila. May naimbento akong bagong semento na talagang napakatibay. Sa pamamagitan ng aking secret formula, ang aling bagay na gamitan ng semento ko ay hindi kayang sirain ng kahit na lindol, sunog, bagyo, o kahit na bagsak ang panambumba sakaling magkagera. Ang galing, ano, Nay? Kung talagang walang pagkasira ang semento niyan, edi mainam kang gamitin sa nicho ng ama ni Eddie. Pero, baka naman napakamahal. Yan pa nga ho ang inam nito eh. Kasing halaga lamang ng ordinaryong semento. Inay, sa kanya na natin pagawa ang nicho na itay. Aba, katrato na namin ng tatang Eds. Ang tatang. Naparito si Mang Nano kanina, Eddie. Pero, maaari akong bumili sa'yo ng semento at ipagawa ko sa balai ko ang nicho. Wala hong bisa ang semento ko kung hindi mismo akong gagawa ng nicho. May lihim ho ako sa paggawa eh. Paano naman namin masisigurong matibay nga yung invento mo? Maski ka mo baksa ka ng bomba? Never heard. Sebs, Magbibigay ho ako sa inyo ng demonstration mamayang hapon. May isa ho akong nichong nakahanda sa sementeryo. Bueno, total, hindi pa kami nagkakasara ni Mang Nano. Titingnan ko kung talagang mabuti yung inimbento mong semento. Kung ganun ho, magpapaalam na muna ako sa inyo. At mamaya na ho ako babalik. Sige.
Hindi ba kayo nagsabi na kung gagawa ng inyong nicho? Eh bakit naman biglang-bigla kayo nagbago? Eh, ibig ko lang mo namang masubukan itong bagong semento ng kaibigan ni Eddie. Hindi ko yata gusto yung sistema niyong yan. Kayong sumisira ng aking hanap buhay eh. Aba, Nano mo kayo magsalita ng ganyan. Eh, hindi pa naman ako nakikipagsarahan sa inyo, ah. Ang sinabi ko lamang sa inyo, Oo, talagang napakahirap niyong kausapin. Bakit ho, Inay? Ba itong tatang mo? Nagsara na daw kami ng nicho. Ako raw. Tinatambianan mo, ulianin eh. Eh, hindi pa naman ako nakipagsarang inay sa inyo yung saklitang. Ano bang isakling-sakli pa? Ay, dyan na nga kayo. Napakahirap naman kausapin ng tatang mo. Eh, pasensya na ho kayo, Nay. Eh, ano pa nga ba? Ano, Bitoy? Kaya, Oh, bakit nakakulupot ang uno nyo, Mang Nano? nainis ko sa mga tao rito eh. Walang isang pangungusap. Eh, saan ho ba kayo galing yan? Ah, doon sa sementeryo. Ha? Nasiraan ho ba kayo ng nicho? Baka umari ako nang gumawa. Aba, wala naman hukong patay dito eh. Nagmiron lang ako doon eh. Naksayran pa lang panahon ko sa pag-usap sa inyo. Kaya na, Bitoy? At Tang. 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 Ano ka ba? Gagawa na ba ho tayo ng nicho, Tang? Mabibili niyo na ako maraming yoyo? Huwag mo akong kausapin pag gaganto mainit ang ulo ko. Bakit ho, Tang? Eh, nagbago isip ni Aling Rosa eh. Bakit ho nagbago? Eh, akala niya siguro hindi ko kayang gawin yung kanyang nicho. Wala siyang tiwala sa akin eh. Hindi maganap na lang tayo ng ibang nicho mga kumpuni. Total, marami naman tayo sinira eh. Ano ka ba? Sige, sige, pakawalan mo. Sige, birahin mo ako. Sige. Tara sa sementeryo. Tang, pahinga na tayo. Pagod na ako eh. Init pa ng araw eh. Kung ako'y napapaltos na itong ulo ko sa init, hindi napapahinga eh. Wala pa tayong kinikita, pahinga na. Eh, paano? Napapagod na ako. Kung puro kang pagod, baka... sige, sige, gumiri ka. O, yun, doon. Pahinga ka muna. Doon. Papayag pala. Ang daming pasasat. O, dito, halika. Saan? Diyan ka na muna magpahinga. Ayaw ba kami dyan? Bakit magkakaahas dyan? Sige, dyan sa loob. Tang, presko pala dito. Nakita mo na. Kaya huwag kang alis dyan, ha? Antayin mo ako hanggang di ako dumarating. Aba. Tang, sige mawa. Pauwi na tayo, ha? Manunong tawa. Napati mulaan na tayo. Alin dito yung sample nicho sinasabi mo, Meli? Ayan oh. Ayos ba? Oo. Berto? Takpan mo muna yung nicho at pagkatapos ibaba mo itong mga kagamitan dito, ha? Opo. Gaano katagal ba yung demonstrations na yan? De, sandali lang yan. Hayaan mo't mamadaliin ko. Sige, Berto, itapal mo na. Berto, sementuhan mo na. Gaano katagal ba tayo tatayo dito sa init? Yung mamaya pa bago tumigas yan. Aba, hindi. Yan pa nga ang galing ng sementong naimbento ko, Sylvia. Madaling matuyo. Maya-maya lang yan, matigas pa yan sa bakal eh. O yan, tapos na. Tibay na kaya yung lagay na yon? Aba, oo. Berto, iabot mo yung kahon.
Ilabas mo yung alambre. Sus Mariosep, dinamita. Yan ba yung dala natin kanina sa jeepney? Huwag kayong kakabahan. Sanay tayo dyan. Ilagay mo na yung dinamita. Eddie, dali mo yung alambre. Dali, magsilayo tayo dito. Naku! Sus Mariosep! Huwag mo pagdikitin yung dalawang alambre, baka sumabog ang dinamita. Oo. Saan ko lalagay ito? Dito, baba mo dyan. Dali mo, Eddie! Baka sumabog ang dinamita! Tayo na, Udonay! Huwag kayong kakabahan, Aling Rosa. Hanggang hindi na ididikit itong dalawang alambre, hindi puputok ang dinamita. Totoo ba yun? Ito, pagmasdan yung mabuti. Makita niyo't walang mangyayari sa nicho. May tao doon! May tao doon! Si Magnano! Ang tatang! Eddie! Eddie, ang tatang yun, oh! Bitoy! Bitoy! Tatang! Halika dito, pasasabugin mo yan! Ano ka mo? Hindi kita marinig. Halika dito! Dali, tatang, takbo. Dito kayo sa tabi namin, Tang! Bakit ba? Ano ba nangyayari dito? Demonstrasyon mo yun ang sementong inimbento niya. Pasasabugin ng dinamintang nicho. Pasasabugin ang dinamitang nicho. Oho. Ang nicho? Oho. Abay, si Bitoy, sinaro. Si Bitoy, ho! Oh, abay, iniwan ko rin sa loob ng nicho, ah. Hindi naman namin nakita nung dumating kami kanina. Tinignan ba niya ang loob ng nicho? Hindi ho namin sinilip ang loob ng nicho bago sinaran. Seryoso. Ang kapatid ko? Nakulong yata sa loob ang kapatid ko. Hindi pa naman natin sigurado kung si Bitoy nga nasa loob eh. Eh, iniwan ko rin sa loob, eh. Sino ba may kagagawa, no? Yung babae yan! Yung babae yan! Sige, dito muna! Itong Bronson, may kasalanan niyo pala buharin na kapatid sa loob! Teka muna, sir. Pero maniwala kayo, hindi ko akalaing may tao pala sa loob ng nicho. Tang, sigurado ba ninyong nasa loob si Vitoy? Iniwan ko sa loob, eh. Nagmamadali kasi ako eh. How dare you do that, my father? Bago kayo mag-away-away, manong asikasuhin muna natin si Bitoy. Baka nga naman wala doon sa loob ng nicho si Bitoy, Mang Nano. Hanapin natin sa paligid. Tara. Ko iniwan, eh. Bitoy! 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 Talagang wala. Talagang nabaw na ng buhay ang kapatid ko. Ay, kailangan pagin natin ang nicho. Eddie, kumuha ka ng piko. Pare, parang nga sandali ng piko. Oo ba? Salamat. Parang kayo. Parang kayo dyan. Paligtas po sana si Bitoy. Matigas pa nga pala sa bakal to eh. Ganyan nga yan eh. Dinamita? Hindi ba meron kayong dinamita? Wala rin magagawa ang dinamita dyan, Mang Nano. Eh, di subukin natin. Baka pa pinasabugan natin ang dinamita, pati si Bitoy sumabog. Hindi no, bale. Basta't pasabugin natin ang nicho. Doon tayo sa malayo. Tayo tamaan. Alin ba lang? Saan kayo pupunta? Oras na hindi mo na ibalik ang buhay ng anak ko. Humanda ka, babae ka. Bitoy! Bitoy! Hindi natin eh.
Magbabayad ka ngayon, babae ka sa ginawa mong yan. Tatawag ako ng pulis. Sebs, huwag ka na muna. Huwag mong sabihin pinatay ko ang kapatid mo. Sino bang mag-aakalang may natutulog sa loob ng nicho? Sebia, itaan muna natin sa hinahon ito. Ano ho bang hinahon? Kung si Eddie ho bang ilibing ko ng buhay eh. May dadaan natin sa hinahon? Sige nga, utang. Ibaon nga ninyo. Huwag na ho kayong mag-away-away at tinatanggap ko ng kasalanan ko. Dapat nga sanang tiningnan ko muna ang loob ng nicho bago ko ipinasara. Pues ipabibilibid kita sa kasalanan ng pagpatay. Tang, hindi nga pala ninyo pwede idemanda siya hanggang hindi natin nakukuha ang katawan ni Bitoy. Bakit hindi? Nagdunong-dunungan ka na naman. Totoo ho yun. Yun ang tinatawag na corpus delicti. Kung walang bangkay, walang krimen. Diligti, patay na itong anak ko. Kumampi ka na naman. Basta hindi ako papayag na hindi siya maibilibid. Hindi siya maaaring umiwas. Hindi ako umiiwas, Sebia. Nakahanda akong tumanggap ng parusa. Kahit na mabilibid o kahit na pera. Pues ipabibilibid kita sa ang pagpatay. Pera? Anong pera? Baka ho ikaw hihingi kayo sa akin ng daños perjuicios. Nakahanda rin ho ako magbayad. At ang akala mo ba'y papayag kaming bayaran mo ang buhay ng kapatid ko? Pabayan naman ang hindi ako maaaring pumayag. Sebe, sandali lang ka magulo. Palagay ko'y may katwiran siya. Kahit na ba natin siya ipabilibid, ano pa ang magagawa natin? May babaulik pa ba ang buhay ng kapatid mo? Ano nangyari dito? Wala hong anuman. Meron nagkaroon lang ng konting diskusyon eh. Ganun ba? Hala, magsayo yung lahat. Ang kapatid ko. Patay na ang kapatid niya. Eddie, mabuti pa iuwi mo na ito. Nakapumapano pa si Sebia. Anak ko. Eddie, iuwi mo na itong asawa mo. Dali ka. Yan, ano pa? Kain mabuti, Eddie. Panik mo. Anak, dahan-dahan. Paano ho, Mang Nano? Ano ho ang desisyon ninyo? Bigyan niyo muna ako ng pagkakataon makapag-isip-isip. Mabuti pa pumunta na kayo sa bahay mamaya at doon na natin pag-usapan. Pag-aaralan ko pang estimates eh. Tama, ano kami? Oo. Bitoy, iiwan muna kita sandali, ha? Magpapakabait ka dyan. Sendang, payag na ba akong magpag-areglo kay Merly? Ano kaya ang mabuti kong gawin? Nag-iisa na lamang ako sa bahay na ito. Wala na si Bitoy. Ikaw na sana ang bahala dyan, Sendang. Alagaan mo siyang mabuti. Sapagkat mahal ko siya, Sendang. Siya pa naman ang kabukang-kabuka ko. Sinisigil naman na siya. Boses ni Bitoy. Nagmumulto. Sendang! Nagmumulto si Bitoy. Bitoy, ikaw nga ba? Hindi ka patay? Hindi ka multo? Hindi nga. Ang anak ko, buhay ka na. Teka, ano ka nakarating dito? Kanina po nga ako dyan sa labas eh. Ha? Teka, hindi ba iniwanan kita sa loob ng nicho? Eh paano, malamog doon. Tapos nainip akong kahintay sa'yo. Uminaw dito para matulog. Hindi ka ba nagagalit sa akin, Tang? Hindi, anak. Galak na ako.
Buhay ka pala. Mangyari kasi eh. Akalain mo ba naman lagyan ng simento yung... Teka nga pala. Ang akala ng mga yun, patay ka na. Sino daw? Halika doon, tulungan mo ako. Alisin mo yan. Lagyan mo sa sulok. Doon, alisin mo sa sulok. Sino daw? Oo, dyan. Ay, pumasok ka dito. Yung mainit eh. Hindi, basta dyan ka pumasok at akong bahala. Ito'y tandaan mo ha. Huwag kang kikilos miski anong mangyari. Pumirmi ka dyan at kwarta nito. Bibili mo marami yoyo? Oo na, madali ka. Baka tayo abutan eh. Aray. Oh, pasok pa. Namatay ang anak ko. Tatang! Sebia, tayo na lang magamang natin pinamit sa daigdig. Alamayin na yung noo, palay. Mang Nano, alam kong walang maaaring ipalit sa inyong anak. Pero may dala ako ditong 2,000 piso. 2,000 piso? 2,000 piso lang ba halaga ng buhay ng aking anak na pag-aaralin ko para kumuha ng karera at maging gabay ng aking katandaan? Ang kapatid ko! Murang-mura ang kapatid ko, barging silpa! Baon ng tulong lamang ho ito. May kwarta ho ako at alam ni Eddie yan. Kaya nga ho, tang mayamang nga ho siya. Balae, ang sabi ho sa amin ni Merlin, handa raw ho siya magbigay sa inyo ng pensyon na halagang 200 piso buwan habang kayo nabubuhay. Payag ho ba kayo, Mang Nano? Ano pa nga ba ang magagawa ko? Nandiyan na yan. Bigay mo na muna sa akin yung 2,000 at saka na natin pag-usapan yan tungkol sa pensyon. Ito ang 2,000. Balae, nakikiramay ako sa inyo. Marami talagang masakit mawala ng anak. Ano ho? Wala akong kasi sakit balay. Meron nga akong 2,000 na sana'y maibibili ko si Pitoy na kahit na ano man ang kanyang hiligin. Kailan lamang nagpapabili sa akin ng yoyo ang bata. Bitoy, saan ka man naroon ngayon? Nalalaman mo mahal na mahal ka ng tata. Totoo yan, Pitoy. Miski 1,000 yoyo'y maibibili kita ngayon. 1,000? Talaga tang 1,000 yoyo? Oo, Pitoy. Boses mo, Bitoy. Nagmumulto yata. Bitoy, nasa langit ka ba? Wala. Nasa impyerno ka. Saan ka naroon? Nandito ako sa loob ng bahay ate. Tira! Anong ibig sabihin ito, Mang Nano? Tatang, how could you do such a do? Wakadu. Halika kayo. Talaga itong balay ko. Wala nang ginawa mabuti. Halika. Tang, talaga bang bibili mo ako 1,000 yoyo? Ikaw ang gagawin ko, Yoyo. Patay na ka! Tanghali na pala.
Tingin ha. Medyo nang lumaban. Sumasanggal lang ko daw. Sumasanggal lang ha. Baka ganitong mainit ang ulo ko, wala akong kwarta dahil binuko mo ko. Baka ihagis kita bintana. Ano sige, lipit mo yung misketero. Para kakulita ko lang natin yung kung sinasabi naman tebang. Si Manchago daw, tumama na naman sa waiting. 3 beses ang buong. Kung tumama sa waiting, 2 beses, ganyan. Maswerte siya. Bakit ikaw hindi maswerte? Paano buwisit ka? Sige, sige. Bakit siya tang piling tumatama? Eh, paano nag-aalaga siya ng numero? Ba't parang sabong nag-aalaga, no? Ibang sabong. Ang sabong, 2 lang. Ito, maraming numero. Bakit ikaw hindi ka tumaya? Eh, saan ako tataya? Saan ako kukuha ng pera? Piso yun, araw-araw. Ba't siya marami siyang tinataya araw-araw, piso? Eh, paano? Tumatanggap siya ng pensyon. Anong ba sabihin ng pensyon? Yung tumatanggap siya ng pera, buwan-buwan. Mangyari, ang lolo niya, veterano. Bakit ang lolo ba hindi veterano? Oh, veterano rin. Ba't hindi ka tumatanggap ng pensyon? Eh, hindi siya na-recognize eh. Siguro makapili. Wala pang makapili nun. Pwede ka rin tumayatang araw-araw ba? Eh, saan ako kukuha ng piso? Sa Kuya Eddie! Napapasada sa araw-araw, minga ka ng piso. Teka nga. Talagang wise ka, anak ko. Manang-mana ka sa akin. Nuso na nuso. Eddie. Aray ko. Ba't kinapanood? Maingay, basta may sakit ako. Aray ko. Aray. Tang! Tang. Tang, bakit? Anong nangyari sa tatang Butoy? Bakit ka, Tang? Walang ano man to, Eddie. Walang ano man to. Anong sakit ng tatang? Ewan ko sa sarili niya. Tang, ano nangyari sa inyo, Tang? Sabi walang ano man to eh. May sakit ba ang tatang Butoy? Ewan ko ba't ganun na tanong? Eh, huwag mo nang itanong kay Bitoy, hindi niya nalalaman ang tungkol sa sakit kong ito. Pero bakit hindi nga ninyo sabihin sa akin ano yan? Ay, walang ano man to. Malit na bagay. Sakit lang daw sa puso, ang sabi ng doktor. Ah, sakit lang pala sa puso. Akala ko. Ano kanyo, sakit sa puso? O, may delikado yan, Tang. Nagpatingin na pala kayo sa doktor. Ano yung ginagamot sa inyo? Wala. Ayoko na magpagamot. Bakit ayaw ninyo eh? Delikado po yung sakit ninyo. Wala naman akong may pambibili ng gamot na inihatol niya. Talagang ganyan. Basta ang tao ko mamamatay, mamamatay. Huwag ka munang umiyak dyan, Bitoy. Tang, kailangan magpagamot kayo ng maagad yan. Huwag na, hindi ko kaya eh. Magkano daw ho ba ang gamot dyan? Piso isang iniksyon. Kinakailangan daw araw-araw akong iniksyonan. Kung magpa-eleksyon na kayo, akong bahala, Tang. Bibigyan mo ako ng piso araw-araw? Oho, sasabihin ko muna kay Sebia. Huwag mo na akong tulungan. Bakit ho? Hindi ko sana gustong malaman ni Sebe tungkol dito sa sakit ko. Alam mo naman yung masyadong iyakin at nervyosa yung asawa mo. Pero, Kung sasabihin mo rin lamang sa kanya, kalimutan na natin. Sapagkat ibig ko sana maging sikreto natin dalawa ito eh. hindi ko kayo maaaring bigyan ng piso, Tang. Hindi ko sinasabi kay Sebia muna eh. At bakit hindi? Paano alam ho niya kung magkano kinikita ko araw-araw? Siyempre, hanapan ako noon. Ang ibig mo sabihin ini-entrego mo lahat ang iyong kita sa kanya? Hindi ka man lamang kumukupit kahit na pansigarilyo? Meron na akong piso, pang merienda at pang sigarilyo. Piso? Oo. Yung pala naman Tama-tama naman pala eh. Paano ho naman ako? Paano kung may merienda? Di gugutumin naman ako. Kalimutan na natin. Nakalimutan kung mas mahalaga nga pala ang sikmura mo kaysa rito sa biyanan mong masama. Tatang naman kung magsalita. Huwag kayo magsalita ng ganun, Tang. Sa inyo ko na ho bibigay yung piso araw-araw. Paano merienda mo? Hindi na bali, magtitiis na lamang ko ng gutom. Basta magpa-eleksyon lamang kayo. Akong bahala. Kung ganun bibigyan mo ako ng pisong pensyon araw-araw. Huwag na lamang ninyo sasabihin kay Sebia, ho. Talagang hindi dapat.
Napakabuti mong manugang, Eddie. Siya, alis na ako, Tang. Teka muna, Eddie. Bakit ka, Tang? Kapag merienda ka na ba niyang lagay na yan? Hindi pa nga ho eh. Eddie, kung gano'n nasa sa iyo pa yung piso mong rasyon. Oo. Ibig na ho ba ninyong paggamot ngayon? Abay, ikaw itong may sabing agarin ko itong sakit ko eh. Pagkatapos tatanungin mo pa kung ibig ko na magpagamot. Abay, sabihin mo kung ayaw mo Ito ko na ang tulungan. piso, Tang. Alis na ako. Baba, Kuya Eddie. Siyang magpapagamot ka na ba ngayon? Ano magpapagamot? Tawagin mo yung kubrador. Bakit ka? Tataya tayo at naalagaan natin yung numero. So, meron na tayong piso araw-araw. Mag-aalaga tayo ng numero. Tatayakan ka mo ni Manchago sa waiting? Aba, natural. Talagang madaling lokohin yung bayaw mo, no? Piso? Ay, may 50 o 50 na tiyan mo. Tubig. Sebia? Inay? Sebia? Ano ba yun? Tila narinig ko na merong parang Aba, umiiyak ka na. Hindi ho, Nay. Ano bang hindi? Inaway ka na naman ni Eddie. Hindi ho. Saan ba narin yung mahadero niyan? Ano naman ang ginawa? Wala ho, Nay. Ano bang wala eh? Umiiyak ka. Kasi ho, nag-aalala lang ho ako tungkol kay Eddie, Nay. Hindi ba niyo napupunan itong mga huling araw? Nangangayayat siya. Medyo nga napansin ko kahapon. Napuna ko nga ho, pero pinagkakaila niya. Hindi raw siya nangangayayat. Pinagkakaila naman. Pero madali ho namang mahalata si Eddie pag nangangayayat eh. Is it not, Nay? Is it not? Ay talaga, pag nangangayayat siya na lalong umuusli ang baba eh. Eh, hindi naman ho siya dumadaing. Pero madalas ho siyang walang ganang kumain, tsaka nahihilo. Nahihilo? Aba, baka lumalabong mata. Hindi ho, Nay. O baka naman nalilipasan ng gutom. Yun din nga hong naisip ko eh. Pero impossible naman ho ika ko dahil binibigyan ko naman siya ng piso araw-araw para sa pagkain niya sa labas. Sebia, huwag ka naman magagalit sa itatanong ko sa iyo. Paano bang areglo ang ginagawa mo sa kinikita ni Eddie? Lahat ho ng kita niya sa maghapon, binibigay niya sa akin. Pero itinatago ho niya yung piso para sa merienda niya. Kabisado ko naman ho kung magkano kinikita ni Eddie sa maghapon eh. Dahil tuwing dadaan ho siya sa harap ng tindahan ni Aling Gundang, eh nililista ho kung ilan ang pasahero niya. Aba, di yata si Aling Gundang pa inspector mo. Checkers ho, Nay. Checkers. Ilang araw mo na ba napupunan ganyan si Eddie? Mga 1 linggo na ho, Nay. Sebia, ano ka ba naman? Pero I'm so worried, I tell you. Alam mo ang dapat natin gawin. Dapat yung magpatingin sa Aba, ito na ho si Eddie, Nay. Ano nangyari sa'yo, Eds, ha? Eddie, may sakit ka ba? Wala ho, Nay. Kaya lang. Eddie! Eds, ako, bakit kayo hindi sumagalaw? Naku, Nay, ayaw na. Tupid, doktor! Eddie! Eddie! Hindi na humihinga, Nay. Eddie! Salamat sa Diyos, akala ko patay na. Diyos ko. Eddie, ano nangyari? Saan ako naroon? Saan? Diyos mio. Saan ako naroon? Eddie, Ano nangyari?
Anong nararamdaman mo, Eddie? Ewan ko ho. Biglang nagdilim ang paningin ko. Oh. Tapos, nang lambot ang tuhod ko, hindi ko na ho alam yung iba. May sakit ka nga, Eds. Bakit hindi ka pa magpatingin sa doktor? Wala akong sakit, Sebs. Eddie, bakit na naman napakatigas ng ulo mong bata ka? Talaga naman ho, wala akong sakit eh. Lipas gutom lamang ho ito. Malilipas din pagkakain ko. Lipas ng gutom. Pero bakit hindi ka nagmimerienda? Binibigyan naman kita ng allowance ha. Kung kulang, dadagdagan ko. Hindi, Sebs. Piso lang naman daw ang kailangan niya eh. Siya nga naman. Baka yung ibinibigay sa'yo... Niya? Sino siya? Ano ho, inay? Sino ang binibigyan mo ng piso? Ang tatang mo. Ang tatang? Paano napasali si Mang Nano sa paglipas mo ng gutom? Hindi na niya gustong ipasabi ito. Pero sa tatang ko ibinibigay yung piso ko. Para ano? Para isabong niya? I'm so ashamed, I tell you na. Teka muna, Sebs. Yan ang hirap sa'yo. Masyado ka sa tatang eh. Hindi mo pa alam kung saan dinadala yung piso eh. Eh, saan nga dinadala? Sa doktor ho. Sa doktor? Oo. Bakit? May sakit ba ang tatang ko? Hindi na nga niya gustong malaman mo at baka nervyusin ka. Pero meron siyang sakit sa puso. May sakit sa puso ang biyanan mo, Eddie? Oo, inabot ko, inaatake ng isang araw. Maawa kayo sa kanya. Pati si Bitoy, iniiyak na siya. Kaya pala matagal ko na hindi nakikita ang aking babae. Napakasama akong anak. Galit agad ako sa kanya kanina. Ed, sali ka na sa mga tatang, baka atakihin yun. Hindi na kami magkita. Kailangan dumalo ni Sebia sa kanyang ama. Sige, pati ako sasama. Magbihis ka na, Sebia. At ikaw naman ay kumain na. Oo, gutom na nga ho ako. Sige. Kuya Eddie! Kuya Eddie! Bakit mo ako hinahanap, Bitoy? Kasi kanina ka pa hinihintay. Hindi ka dumaan ngayon eh. Hindi na nga ako nakadaan doon kanina dahil masyado gutom ko eh. Inutusan ka ba dito ng tatang, Bitoy? Hindi, galit na kaya ako nagpunta na sa ititi. Kakain lang ako sandali, ha? Pupunta na kami lahat doon. Kawawa naman ang tatang. Ako nga kawawa dahil pimin na ako sinisigawan pag wala pa yung piso eh. Huwag kang ganon, Bitoy. Magpasensya ka na sa tatang mo dahil yung pisyong yun ay siya nagbibigay ng ginhawa sa kanyang karamdaman. Aba, Sebs, huwag ka na umiyak. Kasi nahihiya ako sa sarili ko. bakit ate ha? Bakit ka umiiyak ha? Ate, ha? Kasi nung malaman ko kanina yung tungkol sa pisong binibigay ng Kuya Eddie mo sa tatang, akala ko pinapansabong lang niya agad. Hindi na siya nagsasabong ngayon. Kaya nga ako nahihiya sa sarili ko eh. Ayaw na ng sabong eh. Waiting na lang. Kaya nga, huwag na kayo Ano? Oo, di na tumataya ang tatang araw-araw eh. Tumataya ng piso araw-araw sa waiting. Oo, kaya nga may tanggulo dahil nauna pa yung ang pangalan niya, yung Corbador, kaysa sa Kuya Eddie. Ibig mo sabihin, Bitoy, imbes na ipagpagamot ng tatang yung pisong ibinibigay ko, itinataya lang niya sa puwete? Oo, O, paano ang gamot niya? Hindi na ba siya napapagamot? sana. Sa doktor, hindi ba may sakit ang tatang? Asumbalose mo, wala naman sakit ang tatang eh. Waiting lang ang sakit niya. Eddie? Talaga namang nakita kong inatake na eh. Hindi ba iniyakan mo pa noon? Ah, yun ba? Stir lang yun. Stir. Anong istir? Binobola ko lang mo siya. Pero, inay, kung kayo man na nakakita sa tatang mo, piyong matatakot din kayo eh. Hindi ba kayo pupunta sa amin ako, Eddie? Kaya na ba, Nay? O, ano pa ang gagawin natin doon? Eh, pang-wedding lang pala naman ang hinihingi sa'yo ng biyanan mo. Di, kami na lamang ni Sebs. Aba, ayaw ko sa inyo. Kayong bahala. Alis na ako. Alis na rin ako, ate. Kuya Eddie, hindi na kayo mauna na ako sa inyo, ha? Baba. Mula ngayon, wala nang bigay-bigay ng piso sa tatang. Pero, Sebs, piyong magagalit na naman yun. Sa akin na naman ibubunto ng galit nun eh. Siya pa may magalit? Eh, kailangan pumunta ako doon. Dahil piyong naghihintay sa akin yun. Pwes pumunta ka mag-isa mo. Tang! Tang! Wala, Eddie.
Hindi na ako mapagbigay ng piso sa inyo dahil ayaw na ho ni Sebia eh. Bakit naman nalaman ni Sebia ang tungkol dito? Hindi ba sinabi ko sa'yo? Lihim natin dalawa. Oo nga. Napilitan ho ako magtapat sa kanya dahil hinimatay ho ako sa putin eh. Kahit niyang nalaman niyan parang sakit ko, ayaw rin magbigay. Sendang, pagmasdan mo ang anak natin, Sendang, napakaramot. Aray ko, ang puso ko, matake. Matake. Aray ko. Aray ko, ang puso ko. Nakita mo na, pati si Bitoy ay umiiyak. Hindi ka ba naawa sa bayaw mo? Siya nga ho dahilan kung bakit nagalit si Sebia eh. Ano? Sinabi niya, tinataya lang daw ninyo sa wedding yung pisong ibinibigay ko sa inyo. Gusto mo na naman ako, ha? Hindi ko naman sinadya. Che! Tumigil ka dyan, gunggong. Kaya huwag ninyo akong sisisihin tang. Yung anak ninyo ang gunggong eh. Hoy, huwag mo mapagsabihan ng gunggong tong anak ko, ha? Ano, doon ka sa tabi. Pero ikaw din ang sinisisi ko, Eddie. Bakit ho tang? Kaya nga naloko sa akin. O, hindi na bali ang panluloko ko. Yan ay maliit na bagay. Ang ibig ko sabihin, bakit ka masyadong nagpapadumi na dyan sa asawa mo? Anong duminatang? Lahat na lamang sinasangguni mo. Pati ba naman yung pagbibigay mo ng piso eh, dapat pa nating ilihim? Bay, ano ka ba? Ikaw ba'y lalaki o bakla? Tatang naman kung magsalita. Ngayon natigil ng sustento. Hindi yan ang kinaiinis ko eh. Ang hindi ko masikmura ay yung mga lalaking nagpapa-under sa kanilang mga asawa. Pero tang, Ano pero tang? Dahil sa bagay, mas dapat kong kampihan si Sebia sapagkat siya'y anak ko. Pero, mas dapat natin bigyan ng timbang ang ating pagkalalaki. Masamang pamihasahin niya si Sebia. Eddie, ano ang ibig niyong sabihin tang? alam mo, ganyan-ganyan nung nabubuhay si Sendang. Ibig akong supilit. Alam mo ba ang ginawa ko? Ano tang? Bay, nanligaw ako sa ibang babae. Sus mo Joseph, masama ko yan. Masama kung didibdibin mo ang panliligaw. Ginawa ko lamang yon para siya bumait. Kaya, ang nangyari, pinapasyal ko kung sino-sino. Mga byuda, dalaga. Ano ang nangyari tang? Abay, nung nalalaman niyang namimiligro siya, akala mo biglang bumait. At nagbago. Kaya mula noon, akong naging padre di pamilya at nagkaroon ng sariling desisyon. Hindi ko maaari gawin kay Sebia yan dahil Sebia, mahal ko siya. Ang lelong mong panot. Dapat natin bigyan ng leksyon yan si Sebia. Ibig niyo sabihin manliligaw ako. Maligaw ka, di ako unang bumugbog sa'yo. Hindi ko naman kayo maintindihan eh. Sabi ninyo manligaw ako para bumait si Sebia. Hindi ka talagang manliligaw. Ikakalat lang natin ang balita na ikaw ay may kinalulukuhang ibang babae. O ano, naintindihan mo na ba? Magandang umaga po, Aling Rosa. Tamaga naman, Aling Barang. Andiyan na ba, Sevia? Aba, ay wala. Umalis eh. Bakit ba? Importante pa naman. O ano ba kailangan niyo sa kanya? Manghihiram mo sana ako ng bag eh. Bag. Oo. Aba, meron nga pala akong bag sa itaas. Titingnan ko kung magustuhan niyo, kukunin ko. Oo, O, sige. salamat. Rosemary, samahan mo muna si Aling Barang doon sa inyo, ha? Sige na. Sandali lang. Sige na, pasok na muna. Aling Barang, wala ho kayong bag? Hindi ho sa nakikialam ako. Pero, ba't kayo nanghihiram? Eh, wala eh. Aba, Aling Barang, nandito na lang kayo. Oo, Sandali lang, ha? Ah, narito na ang bag na hiniram na Aling Barang. Naku, ang ganda pa nitong pinahiram niyo sa akin ah. O, sige. Alis na ako, Aling Rosa. Adjust. Ang tita Bitoy. Oh, ba't narito ka na naman, Bitoy? Aba, ba't ka narito si Celia? Ba't ako hindi mapaparito eh? Bahay ko yata ito. Uy, manang tumigil-tigil ka dyan. Ganitong pagod na pagod ako galing sa palengke, ha? Nangyari talagang nagulat ako sa iyo eh. Nagulat na pa paano? Akala ko kasi ikaw ang kasama ng Kuya Eddie.
Kasama? Kasama saan? Toy, Totoo, sa Sintimerio, magkatabi pa sila ng babae sa jeepney. Katabi lang pala sa jeepney, di pasahero lang yon. Uy, pasero. Meron ba pasero? Sila lang dalawa, siksikan sila lang dalawa, wala naman nakasakay. Bitoy, baka gawa-gawa mo lamang yan. Totoo, sumarusum naman ang... Nagsisiksikan sila? Oh, misyado silang siksikan eh. Ano itsura ng babae, Bitoy? Ewan ko, nakatalikod eh. Tapos nagbulungan sila, no? Namabulungan sila. Tumawa yung babae, sabi ng babae, ha ha ha. Tapos nagbulungan sila, nagkurutan pa, sabi ng babae, aray. Sarap. Talaga? Oo, sarap. Naku, oras niyang Eddie niyang pag-uwi niya. Sebya, Ate Debbie, alis mo na ko, ha? Alis Rota. Inay, may kalachuchi na si Eddie. Kaya ho pala nagbihis pa siya ng bagong folly shirt kanina. Sebya, huwag ka munang umiyak. Hintayin mo si Eddie at magtanong-tanong ka sa kanya. Ayun na yata siya. Huwag kang kikibo. Tingnan natin kung ano iaarte niya. Oo, Nay. Aba, bakit maga ka umingay ni Eds? Papalitan ko ng polo shirt. Hindi ba kapapalit mo lang kanina ng polish shirt? Eh, amoy pawis na ito, nakakaya naman sa mga pasahero ko. Inay, siya nga pala, pwede ba makahingi ng konti pa bango? Mga kapatak lang, ha? Aba, bakit Eddie? Nakamuremi? Ano sinabi mo sa akin? Eh, Remy, narinig kita, tinawag mo ko na Remy. Yes, Bakit sir. mo ko tinawag na Remy? Nakamali lang ako. Saan ka Sebia. galing niyan? Lagay na yan, halalaki ka. Eh, hindi pa masadas. No, Joseph, saan pa ako magkagaling? Magkano kinita mo? Ha? Ako nang kinita mo sa pasada. Wala pa eh. Wala kang kinita. Abay, kanina umaga ka pa pumasada ah. Ang aga-aga nga ang umalis niya na eh. Na-flat ako eh, kaya nga ako pinawisan ng ganito sa pagpapalit ng goma eh. Inuayos ko. Saan ka lugar na plat? Pwede sa kalsada, saan pa? Kung magtatanong mo. Hindi ba sa cemeteries? Doon, ha? Sa may sementeryo? Oh, Sa yeah. harap ng rural bank? Eh bakit naman kayo napadpad doon? Lalaki ka. Hindi naman linya ng jeep yun. Bakit ka nga pala napunta sa cemetery? Siguro nakikipagkaibigan ka sa mga patay. Oh, hindi. Ba't kung magtatanong naman kayo para kayo mga hukom, nakakainis eh. Kung gano'n, inaamin mo, nasa cemeteries ka nga kanina. Oo nga, una. At may katabi ka sa front seat. Katabi. Huwag kang magkailan, nakita ka ni Bitoy. Bitoy, nakita ko. Ano yung dinaldal ng bitoy na yun? Totoo nga, Nay. Sebya, huwag ka munang umiyak naman ng Maka nga ganyan. dyan. Eddie, ang kudyo. Iyak na naman. Aba, ikaw na ang may kasalanan na ikaw pa nagagalit. Eh, nakakainis na ho eh. Na kung minsan gusto ko pa maghapon ako sa kalsada eh. Pagdating mo dito, wala sasalubong makano kita mo. Pag medyo kulang, iyak, away. Nakakabwisit na. Aba, Eddie, nagiging barumbado ka na ngayon magsasagot, ha? Kaya kasi si Remy. O yan, Remy na naman ni Remy. Siya naman Remy yan. Sebya, hoy, bakit ba sa tuwing ibubuka mo yung bibig mo, laging Remy na lang ng Remy yung nasasabi mo, ha? Sino ba Remy yan? Yung pasahero ko, si Ali Remedios, di ka malaki yun. Bakit ba? Ano nangyayari dito? Kakang. Bakit anak? Siguro inapi ka na naman ng biyanan mo aristokrata, no? Aba, mangnano, kadadating-dating lamang ni Tina. Si Eddie Hodang. Ano? Sige, magsumbong ka. Bakit Eddie? Inano mo siya? Meron mo siyang kalachuchi. Kalachuchi. Totoo ba ito, Eddie? Baka naman hindi totoo ang hinala mo, Sebya. Alin Rosa, maaari ho ba? Huwag muna kayong makialam. Abay, Ano ba gusto niyo malaman, Tang? Nais kong malaman kung totoo o hindi ang ipinaparatang siya ni Sebia. Huwag ka sasagot. Totoo nga bang ikaw ay may kalachuchi? Huwag ka na sumagot. Imposible kang aminin mo sa akin sapagkat ako'y biyanan mo. Subalit, marami akong nababalitaan tungkol sa iyo, lalaki ka. Eh, kaya ikaw ay nakikipagtakbo sa simenteryo. At ang pangalan daw ng babae, Remy. Remy nga, Hodang. Remy daw po. Bubugin niyo sa dam, bubugin niyo. Bugbugin. Ano akala mo sa akin? Ay, sa bagay na yun, ako'y hindi nakikialam. Sa bagay, ikaw rin ang may kasalanan. Ho? Ako ba ang may kasalanan? Si Eddie ba akong kakapihan ninyo? Sa bagay, hindi ko sinasabing tama ang ginawa ni Eddie. Pero, ikaw rin ang may kagagawan. aba si Mang Nano naman. Eh kahit na hubaan ako si Eddie, eh. Kahit na anak ko si Sebia Aling Rosa, iba ko. Huwag naman sana lalaki ang loob mo, Eddie. Di ho. Pero, sa nakikita ko rito kay Sebia, maaaring maglukong asawa. Bakit, Utang?
Ano bang masama ang pinakisama ko sa kanya? Masyado kang masungit. Wala kang iniintindi kundi kinikita ni Eddie. Masyado mo siyang dinudumi na. Ni pangkapi man lamang pala, ayaw mo siyang bigyan. Pues, anong gagawin nitong isa? Ano ho? Natural. Hanap ng magpapaligaya sa kanya. Aling Rosa! Sebia! Sa Aling Baran! Magdala ako! Oh, Sebia, Mang Nano! Aling Rosa, Eddie! Nanakawan! Naagaw ang bag! Sino? Lahat! Ang pera ko, ang susi, ang lipstick! Ang lahat-lahat! Naagawan! Sino magaw? Sino? Mang Nano! Ang balangkas ang mukha! Kamukha niyo! May kabastusan si Alimbarang ha. Paano ho nangyari, Alimbarang? Eh, alam niyo na sa Quiapo, maraming tao. Naagawan mo ako. Nadukutan kayo. Eh di nadala ang bag ko? Oo. Ako, Eddie. Nadala ang aking bag. Nadala. Teka nga muna kayo. Tila may kaguluhan eh. Kayong nadukutan, si Aling Rosa na wala ng bag. Paano nangyari yun? Mang Nano, ang aking bag ay hiniram ni Alimbarang. Naintindihan na ninyo? Ba't ka umiyak, Sebia? Bakit ba Aling Rosa? Kwan, wala ho. Meron lang silang konting... Si Eddie, oh, may kalachuchi. Kalachuchi? Anong... Yun yung may kinalolo ko ang ibang babae. Huwag kang maniniwala, Sebia. Yan nga sinasabi ko, Alimbarang. Hindi maaaring magawa ni Eddie yun. Eh, sino ba naman ang magkakagusto dyan? Eh, mukhang tanga... Eh, mabait yan! Tanga nga ho yan pero mabilis. Talagang mabilis. 10 taon na sa prelo yan eh. At saka huwag kayo maniniwala hanggat hindi nakikita ninyo mga mata. Alis mo muna ako, Nay. Papasada pa ako eh. Mabuti pa nga. Ikaw, wala naman tayo napag-uusapan dito. Istorbo lang kayo mga lalaki. Kayo, Mang Nano, tila alis na yata kayo. Oo, alis na ho kami. At tayo na, Eddie. Andiyan naman kayo. Mabuti pa nga, anak. Sige na. Kapag ditong bata, nakidinig natin. Manunugtungan na pasimulan na sayawan na mga bola. Halinaw, gilbo, sumama ka sa akin. Bakit di ka sumama, magagalit ang dati mo. Kumpisa sa na yung Mary Foundation, nakakain na sila. Naupusan nito, umuluwin ang bisita. Baka tapos silang gamilit yung plan. Wah! Ay! Po. Ako muna ako ng kape. Apa. Talagang kumukulo ang dugo ko dyan kay Alimbarang, oo. Sino ho ba hindi, Tang? Buti-buti na sana ng plano natin eh. Sira pa. Kasi nakialam eh. Paano ngayon makapaniniwala si Sebia na ikaw ay may kalachuchi? Kasabi-sabi pa nung barang na yun, kailangan daw makita muna ng dalawang mata bago maniwala si Sebia. Pa nga masama nun eh. Kailangan meron siyang makita. Eh, saan tayo kukuha ng reme? Gawa-gawa lang naman natin yun, Tang. Ika nga pala. Si Aling Loring. Hindi papayag yun. Si Aling Gundang. Hindi lalo naman hindi. Kilala ni Sebia yun. Tanda pa. Pero kailangan may makita siya. At nang sa ganun ay maniwala. Ano kaya manligaw kung talaga, Tang? Matatagalan pa yun eh. Bakit naman? At saka, totoo ang sinabi ni Alimbarang. Walang papatol sa'yo. Bakit to? Tanga ka eh. Kalimutan na natin, Tang. Diyan yun ang andidisaya ko. Ano bang kalimutan natin? Dapat din ang pamilya daw. Bitoy, Boy, pumunta ka sa Ate Sebia mo. bakit na naman daw? Sabihin mo, nakita mo na naman ang Kuya Eddie mo sa sementeryo at kasama na naman yung babae. At kung siya interesado, sabihin mo aabutan pa nila. Eh, nandito yung Kuya Iki. Andi, huwag ka nang marami pang usisa at tanong. Sige na, pumunta ka na, madali ka. Kasi, aba. Sige na, sige. Pero sinong babae mga kasama ko, Tang? Ako malala. Ako ang bahala, ako ang bahala. Halika. Gusto mo itong baon na ito. Nariyan sa baon na yan ang babaeng makakasama mo. Hala, halongkatin mo lahat yung mga damit yan. Yung babae sa baon? Ay, naku, Sebia, alam mo naman ako. Marami akong makukwento sa'yo tungkol dyan sa mga kapitbahay natin.
Inimbestigahan ko lahat ng mga yan. Pero alam mo na ako, hindi ako chismosa. Pero kung tungkol kay Eddie, hanggang hindi nakikita ng dalawang mong mata, huwag kang maniniwala. Ate Celia! Ate Celia! Ate Celia! Nakita ko ang Kuya Eddie. Sa simenteryo, Bitoy. Oo, nandun sila. Kung ganun, totoo nga pala. Baka naman, Bitoy, gawa-gawa mo lamang yan. Aba talaga, ngayon nandun pa sila. Sumarosi na, ayaw pang anak ng pitong duwende ako. Pues pupuntahan ko sila ngayon din. Oras nila sa akin, sasabihin ko. Ano ba naman bata ito? Yan ang huwag mong gagawin, Sebia. Kung totoo man, lalo lang lalala yun. Alagay, pababayaan ko sila? Never! Ay, iwasan natin ang iskandalo. Basta manubok na lamang tayo at saka na tayo umisip ng paraan. Tayo na! Sandali lang, kukunin ko ang panyuleta ko, ha? Ayan na sila, Tang. Dito na ba, Bitoy? Ayun na nga, hindi nyo pa nakita. Sumarosi naman ako. Ayun nga, ang jeep ni Nay. Nakapara sa tabi ng akasya. Ay, chipon nga natin yun, ah. Naku, ay si Eddie. May kasamang babae. Remy. Talaga napakasarap mong kasama, Remy. Mas lalo ka namang masarap, pretty boy Eddie. Yan nga. Para sa'yo, Remy. Loko sa patay yan. Pupuntahan ko sila talaga. Sebia, iskandalo dito, manubok na lang tayo. Tang, tumatalab na. Nagagalit na si Sebs. Ate, ang dami ko baka masira. Ayun, sila na nga. Ah, tayo na, Remy. Aha, honey. Subalit huwag mong kalilimutan. Sa ganito rin sandali, sa himpilang ito tayo. Dito din sa lugar na ito, sa ating secret Rendes Bong, tayong makikita. Oo, yung bahala. Okay. Tayo na, honey. Umalis din ang mga taksil. Tama nga, totoo pala. Baka derong bata yun, ah. Ano ang dapat natin gawin? Umuwi na tayo. At saka natin pag-isipan ang dapat gawin. Matay na, Bitoy. Tayo na. Magandang araw po. Cardo! Halika, tuloy ka! Maupo ka. Bakit ka na pa rito? Pinadpad na naman ako ng tadhana, Rosa. Mabuti doon muna kami sa kwarto ni Sebia, Aling Rosa. Bakit? Ano ba ang kailangan mo, Cardo? Naparito ako, Rosa, upang isa ulit ang handbag mo. Handbag? Oo. Bakit ba't yung mga agaw ko ng bag handbag mo nakukuha ko? Abe, hindi naman ako maalis ng bahay, ah. Nakita kong pangalan mo dito sa loob Rosario Viuda de Bizcocho. Bag! Yan ang bag na inagaw sa akin, ah! Aling Rosa! Kaibigan ba ninyo ang magdurukot na ito? Yan daw ang kanyang hanap buhay, eh. Successful naman. Di nyo na itatanong malaki ang kita. Aba, pinigroso ito! Tatago ko ng pulis! Patawarin na natin si Aling Barang. Magbabago din yan. Kaya laking lalaki, walang hanap buhay? Ito nga ang hanap buhay ko, Robin Hood. Nagnanakaw sa mayayaman upang ibigay sa mahirap. Ako ho yung mahirap, Kailan ka pa ba magbabago? Bakit hindi ka pa mag-asawa? Yun ba naman itinatanong mo pa, Rosa? Alam mo namang ikaw lamang ang tanging... Hindi na baling, huwag na natin pag-usapan yan. Bakit, Aling Rosa? Lumigaw ba sa inyo nung araw itong mandurukot na ito? Nung mga bata pa kami,
Ikaw ang dahilan ng aking pagiging binata hanggang ngayon, Rosa. Nasawi na akong minsan at oras na masawi ako uli baka makamatay ako ng ota. Ota? Anong ota? Tao. Tao, ibig sabihin, Alimbara. Teka, Alin Rosa. Pwede tayong tulungan tong lalaking mandurukot. Huwag namang mandurukot. Masakit pakinggan eh. Anong tulong, Alimbara? Hindi natin siya bibigay sa pulis kung tutulungan niya tayo sa ating suliranin. Suliranin? Si Eddie may kalachuchi. Bataksin. Ang lalaki kailangan minsan lang iibig. Katulad na aking pagiging kayo. Huwag na natin pag-usapan yan. Tama na. Ipagpatuloy ninyo, Alimbara, kung ano binabalak ninyo. Bueno, mahirap ang iskandalo, pero kinakailangan putulin mo kaagad ang pakikipagtagpo ni Eddie sa kanyang kalachuchi. Anong putol? Magtatapo sila sa sementeryo ngayon. Kailangan puntahan mo agad. Bueno, payag ako. Pero isang bagay lamang na nais kong liwanagin. Lalong-lalo na kay Aling Baran. Oh, Gagawin ko ito hindi sapagkat ako'y natatakot sa lesbo. Gagawin ko ito alang-alang kay Rosa. Sapagkat mula pa nung... Hindi na bali yan. Lumakad ka na ka. Sige. Bueno, paalam na sa inyo, Rosa. Sige. Baka kailangan pa tayong magtagal dito. Natural. Di ba nagpasabi tayo ron na narito tayo sa sementeryo? Natural manunubog yung mga yun. Bakit? Hanggang ngayon wala. Eh, Bakit, Eddie? Nagulat kayo sa akin, kardong tangkad. Naalala mo pa pala ako, Eddie. Sige, umuwi ka na tinintay kang pamilya mo. Oh, pero Oy, iwanan mo ba sa akin? Sige, akong bahala sa kanya. huwag mo akong iiwan, Eddie. Madali ka, Eddie. Opo. Ikaw, dito ka. Eddie. Maupo tayo. Ano kung gagawin ninyo sa akin? Bakit ibig mong wasakin ang tahanan ng mag-asawa? Huwag ka nang umiyak, Iha. Hindi kita sasaktan. Huwag ka nang umiyak, sabi. Hindi ko matatagalan ng makarinig ng umiiyak. Kasi ho kayo Masyado ho kayo sa akin Hindi naman At saka, bakit ka mag-aaksaya ng panahon kay Eddie? Madali ka naman makakatagpo ng mas magaling. Sino ho bang iibig sa akin? Ang pangit-pangit ko. Nasa mga pangit ang may magagandang kalooban. Siya nga ho. At saka, huwag mo sanang ikagagalit. Ano nga palang pangalan mo? Remy ho. Remy. Ang gandang pangalan. Salamat to. Remy. Sa una pa lamang pagkakita ko sa iyo ay... Aywan ko ba? Biglang may pumitik sa aking puso. Siya nga ho. Naipangako ko sa aking sariling hindi na ako muli pang iibig. Pero tila nasisira ngayong gabi. Iniibig kita, Remy. Naku, wag ho. Kung iyong mamarapatin ay isuot mo ang singsing na ito. Ang lalaking brilyante. Marami pa ako niyan, Remy. At bukas ay ibibigay kong lahat sa iyo. Talagang talaga? Oo, bukas ay magkakaroon tayo ng party para i-anunsyo ang ating engagement. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng koleksyon ng aking alahas. Ibibigay niyo sa akin? Fexman? Oo, Remy. Saan kita susunduin bukas? Dito na rin tayo makita. Bukas na. Hanggang bukas kung ganon. Bitoy? Bakit nga kaya, Mami? Paano nagdilihensya pa ako? O, tingnan mo ito yung sising na binigay sa akin, Ganda-ganda, no? Siguro, malaking halaga nito. At hindi lamang ito. Bibigyan daw niya ako ng maraming alahas. Biro mo, Bitoy. Masusunod ko na ang gusto mo. Mari kitang ibili ng kahit na ilang yoyo.
maaaring mapag-aaral kita. Pakasal lamang daw ako sa kanya. Biro mo yun? Pakasal lamang daw ako sa kanya. Paano kayo mapapakasal? Lalaki kayo. Imposible kayo makasal. Maaari ba akong pakasal doon? Pwede magkakapagtakbo ka sa kanya. May mangyari pa. Kunyari, pinangako niya sa akin na bibigyan para niya ako ng maraming sisig. Kaya bukas sasama ko sa kanya. Kung pilitin kang pakasal. Hindi, ganito ang gagawin natin. Sasama ako sa kanya bukas. Pagkatapos maibigyan niya sa akin ng sisig, uuwi ako. Pag uwi ko, mag-aalis na ako ng aking maskara. Pagkatapos, hanapin na niya, maghanap na siya kahit saan siya pumunta. Hindi na niya makikita si Remy. Ba't ayaw makasama kayo? Kahit nasabihin nila masama kayo, sa akin mabuti pa rin kayo. At ayaw makiwalay kayo. Akong bahala. Tawa-tawa ba? Makupal ka na. Tunantok na ako. Itong batang ito. O, halika na. Tulungan tayo. Fiesta sa isang bayan, kami nagpunta. Pagkat isang taga roon, mahigpit ang anyaya. Ang handaan ay enggrande, may awitan pa. At may mga nagsasayaw sa tugtog ng rondalya. Mayroong nagkukwentuhan na may tuksuhan. Mayroong habang umiinom ay naghahalakhakan. At may kain pa ng kain, puno na ang tiyan. O sa ganyan ay ano pa ang ibig mo sa buhay? Sa tuwing mayroong piyesta talagang ako ay nagtataka. Upang kumain ng masarap ay pinipilit ka pa. Maghapong kay na'y nagdaan, pagkain naubos na. Kung bakit itong may bahay natuwa pa. Mayroong nagkukwentuhan na may tuksuhan. Mayroong habang umiinom ay naghahalakhakan. At may kain pa ng kain, puno na ang tiyan. O sa ganyan ay ano pa ang ibig mo sa buhay? Sa tuwing mayroong piyesta talagang ako ay nagtataka. Upang kumain ng masarap ay pinipilit ka pa. Maghapong kay na'y nagdaan, pagkain naubos na. Kung bakit itong may bahay natuwa pa. Konting katahimikan, mga kaibigan. Nais ko lang magpasalamat sa lahat sa inyong mga nagsidalo sa aking party, lalong-lalo na dito kay Eddie na siyang naging dahilan ng aking pagkakakilala kay Remy. Tinito nga. Totoo. Halika, Remy. Ano yung kanto? Na ito ang mga alahas na ipinangako ko sa iyo. Huwag mo lamang sanang sasawi ng aking pag-ibig. Sapagkat oras na masawi ako di sa pag-ibig, maghuhuramentado ako. Paano ang gagawin mo ngayon? Anong plano mo, Cardo? Siya nga ho, kailan ba kasal? Pagkatapos ng party natin ngayon, ay tatanan ko na si Remy at pupunta kami sa Baguio. Ba't ka naman umiiyak, Bitoy? Hindi na kayo, ano ako ng tatang na lagayan. Talaga namang wala ang tatang ah. Hindi ba sinabi mo sa akin kanina, wala ang tatang mo't nagsasabong? Ang bata ng tao yun. Tulad nga nasabi ko kanina lilipad kami ni Remy papuntang Baguio. Sukanan ako talagang tatang ko ah. Umiyak. Saan ba naroon talagang tatang mo, Toto? Ayan, tatang ko, katabi mo ah. Paringhen! Pare, bakit ganyan ang ayos mo? Tago mo ka. Pupuntasin ako. Halika na.
kabukuhan. Salamat na lamang at naihagis kong katawan ko sa labas ng bintana. Yan ang buong katotohanan ng nangyari sa akin at kamalas-malasan. Huwag ka naman magagalit, pare. Ito'y saga ng akin lamang. Panay na pangaral ang ginagawa ko sa ulo mo yan. Eh, napakatigas ng ulo mo. May katigasan niya. Saksakan ang dami ng kabalastugang dumarating sa akin ang tungkol sa iyo. Nakakahiya ka, pare. Ang tanda-tanda mo na yan, panay na kalukuhan pang ginagawa mo. Marahil, ay hindi mo lamang nalalaman na si Eddie. Si Bitoy na tunay mong anak. Sa tuwi-tuwi ng masasalubong ko, sasabihin kong kamukhang kamukha mo'y humahagulgul ng iyak. Yan ang nagpapakilalang si Bitoy ay nasusuklam na rin sa mga kaululang ginagawa mo, pare. Kaya't umuwi ka na. Pagsisihan mo ng lahat ng ginawa mo. Maraming salamat, pare. Salamat sa inyong pangaral sa akin. Lalakan na ako. Adios, pare. Oh, Sendang. Sendang. Napakasama ko na bang magulang? Nalibad-bara na kaya sa akin ang ating anak? Sendang! Bakit hindi ka sumagot? Matagal ka lang hindi sumasagot, Sendang. Dang! Meron ako nalaman. Kahit na ayaw mo malaman, sasabihin ko din sa'yo. Ano yun? Yung daw taong bayan. Magkakaroon ng malaking meeting yung ba tungkol dun sa ano, pangalan yun? Yung Rural 7 Bank. Yun nga, Rural 7 Bank. Anong rural? Yung, ang hirap sabihin, pauuli pa eh. Sumarosin naman yung Rural 7 Bank. Yun nga. Gunggong. Hindi Rural 7 Bank. Ano? Rural 7's Bank. Yung pala. O ano raw? Yung nangyari, basta narinig ko lang, pinag-uusapan niya, makakaroon daw ng malaking meeting doon sa malapit sa rural bank. Yun. Sa malapit sa bahay ni Dong Modesto. Si Dong Modesto yung may-ari ng bangko? Oh! Dumito ko muna sa bahay. Kunin mo yung kami si Chino ko. Pupunta ako sa meeting. Dali lang. Ito na daw, ha? Huwag kang alis, ha? Aba, Wala ako ibang nais kung hindi makatulong sa ating mga taga-nayon sa kanilang hangad na makaipon ng salapi. Kinausap ko silang lahat bago itinayo ang Rural Bank. At halos lahat sila ay nangako na lubos nilang tatangkilikin ang bangko. Subalit, wala lamang silang panahon pumunta sa bangko upang magdeposito. Kaya, ang nangyayari tuloy, sa alkansiya na lamang sila nag-iipon. Ngayon, meron akong makabagong paraan. At ideyang ito ay naisip na walang iba kung hindi si Jose Marcaida Lopez. Ang bangko ang lalapit sa mga tao. Ngunit, kinakailangan na magtatag tayo ng isang komite na lalapit sa mga tao na may nais magdeposito. Ngayon, kung sino man ang may gustong magkusang loob, ay itaas lang ang kamay. Yan. Si Eddie, si Sebia, si Aling Rosa, si Aling Gundang, Mang Nano. Huwag niyo sasaan si Manano. Hindi maaaring pagkatiwalaan niya. Hindi na kami maghulog ng kwarta sa bangko. Hindi mo makakarating ang kwarta namin sa bangko. Ang malilikom na kwarta, sasabong lamang yan. Ayaw na kami, hindi na kami maghulog kwarta namin sa bangko. Tingnan mo naman. Ay, sasabong na. Iha, tumawag na ba si Pepe? Ayaw ko pa ba? Mabait din si Pepe. At malaking inaharap ng kanyang kinabukasan. Iha.
Hindi mo na ba napapansin na siya magalang at magaling pa sa negosyo? Magtapat ka sa akin. Wala ka bang pagmamahal kahit na kaunti sa kanya? Alam mo yung si Pepe, natitiyak kong magiging isang mabait at masunuring manugang. Ang papa naman. Marahil iyan na siya. Talubungin mo iyan. Ayoko nga. Tuloy! Magandang gabi po, Don Modesto. Really? Ba, ikaw pala, Berting. Upo ka. Salamat. Ano ba, Berting? Malhuli na ba para ma-promote ka? Wala pa nga eh. Masyado kasing malayo sa akin ang mga law violators. Aakyat na muna ako. Anong oras na ba? Eh, maaga pa, Papa. Maiwan ko muna kayong dalawa, ha? Aha. Mabuti pa, doon tayo sa labas mag-usap. Mabuti pa. Presko doon eh. Alam mo, Merlin, napapansin kong si Pepe ang gusto ng papa mo eh. At hindi ako. Gusto niya makwarta. Mataas ang katungkulan. Aba, Berting. Ba't ka nagsalita ng ganyan? Hindi, talagang diskumpiyado ako sa Pepe niya, no? Napaka-antipatiko ng mukha niya para sa akin eh. Nagseselos ka lamang. At saka, dahil sa isang alagad ka ng batas, kaya't pinaghihinalaan mo ang lahat. Masyado ka kasing maramdamin eh. Merly, ang isang mabuting pulis, kung gusto mo ma-promoted, kailangan makahuli ng isang krimen. Makikita mo balang araw, kapitan niya, captain. Nananaginip ka yata. Pero hindi rin kita masisisi. Pele, Papa? gabi na iha. Gabi na nga yata. Don Modesto, ako po'y... Adios. Ang papa naman. Bakit? Tang, nagabi kayo. Oo, hindi ako makatulog eh. Ano gusto mo? True orange. True orange nga isa. Oreng nga, oreng. Sumabay na kayo sa akin pag-uwitan. Pauwi na rin lang ako eh. Everything. Everything, puka. Buka. Ano gusto mo inumin? Salamat. Hindi na. Malungkot ka. May problema ka ba? Oo eh. Kasi yung tagal-tagal ko na sa servisyo, hindi pa ako maasenso hanggang ngayon. Paano naman kayo maasenso kung wala kayong huli? Tama nga. Katulad niyan si Eddie. Madalas kong makitang nakaparada sa no parking. Hindi ko naman mahuli dahil sa kaibigan. Kaya walang asenso. Walang kwenta yung problema mo, iho. Kung itong problema ko napunta sa'yo, baka hindi mo kayang dibdibin. Mang Nano, iba naman ho yung problema ninyo sa problema ko eh. Huwag ho nyo pares yung problema nyo sa problema ko dahil hindi ko naman ho kayang gawin yung ginagawa ninyo. Halos lahat ng tao rito sa lugar natin eh, wala na yatang tiwala sa inyo. Maging ang anak mo si Bitoy, madalas kong makausap, umiiyak sa akin. Walang dinadayin kung hindi kayo. Tang, ginagabi yata tayo. Ihatid ko na kayo, pauwi na rin lang ako eh. Makano ba ito? Sabihan mo na, ako na. Salamat, Tang. Ano, Berting? Nakaberting.
Lalayas na ako. Talagang lubusan na akong ikinahihiya ng ating anak. Senda. Masikal mo to ah. Ano kaya ang ginagawa rito gabi-gabi? May umiiyak ata eh. Dahan-dahan ka, baka tayo mahalata. Nakita na naman natin yung hamang kalbo. Huwag mong pag-aksaya ng panahon ng kalbong yun. Mukhang gago naman eh. Saka, maski hindi gago yun, hindi niya matutuklasan ang ginagawa natin dito. Sige na, madali. Mga bara. Ano ba ito, Pepe? Hindi namin mo ito alam ano ang mangyayari rito. Basta sinabi mo, tatanggap kami ng marami salapi. Conforme na kami. Wala naman kaming ginagawa rito. Kasi babukay, babukay. Ito nga, boss eh. Hirap na kami mahuhukay rito eh. Nasang buwan na kami naghuhukay rito ah. Puro kagyo na nga mga kamay natin eh. Huwag na kayong mainit mga bata. Pagkat yan ang target natin. At 3 metro na lamang, nalulusot na tayo sa bangko ni Dong Modesto. Tiyak na maraming kwarta riyan. Sige. O, sige, bilisan nyo. Paalam na si Brenda. Ibig kong malaman ninyo na malaking halaga ang tatanggapin ng bawat isa sa inyo pagkatapos ng pag-ukay nyo yan. Sapagkat natitya ko na ang bangkong yan ay katakot-takot ng salapin laman. Kaya pwede na tayo magguntan. Ano, maliwanag na ba? Ikaw, anong problema mo? Maliwanag na ang lahat. Maliwanag na ang lahat. Basta't sundin natin lahat ang ating plano at hindi tayo magkakamali. At inuulit ko sa inyo, hintayin nyo kami ni Minyong sapagkat kami pupuslit lamang sa parting ibibigay ni Dong Modesto sa kanyang mga depositors. At yung bangko na yan ay natitiyak kung walang tao. Kaya maluwag na maluwag ang ating operasyon. At konting tiyaga na lang, lahat tayo ay magsasawa sa lapit. Paalala ko nga pala, ang dinamita. Ito. Kakailanganin natin sa pagpapasabog ng kahadiyero sa bangko ni Dong Modesto. Bakit? Masasabugin na ba natin yan? Hindi pa. Bukas. Samantalang sila'y nagkakasayahan sa bahay ni Dong Modesto. Nanakawan naman natin ang bangko niya. Toy! Toy! Aba, hinihingi pa ng kasunod. Toy!
Berting, sabi mo punta rito. Dali ka. Aba. Berting, Ano, Pitoy? tawagan tatang ko. Hindi ako makakaalis dito. Hindi wala ako sa rento eh. Huwag mo kabalitin, importante lang sasabihin. Tibong, dito ka muna. Nasabihin mo lang kay Sarento. May pinuntahan lang sandali, ha? Tayo na. Uy! Ito na si Berting. Bakit niyo ako pinatawag, Mang Nano? Alam mo, tinatawag kita sapagkat ibig kong ikaw makahuli sa mga masamang loob. Galing ako ngayon sa sementeryo. Sa isang nicho, nakarinig ako ng mga salitaan. Ang ginawa ko'y pumasok ako. Nakita kong gumagawa sila ng hukay na lagusam patungo sa bangko. At ang plano nila ay looban ng bangko. Wala pa ba kayong pinagsasabihang iba? Ako'y wala pang pinagsasabihin to kahit kanino. Kaya, ibig kong ikaw ang makahuli at nang sa ganun niya magisikat ka. Salamat naman ho, Mang Nano. Mas magaling ho sana kung mahuli ko sila sa akong robbery. Sigurado hong walang ligtas eh. Mabuti pa eh, ganito ang gawin natin. Abangan natin sila sa loob ng bangko at paglabas nila sa lungga at saka pagsusunggaban. Hindi ba tama yan? Sinabi mo eh. Ito. Ano ang ako? Halika! Berting! Ay! Walang nakaligaw pala. Ano nangyayari rito? Kung hindi nyo gustong mamadas nyo! Isa mo yan! Ano? Wala susunod! Uy! Bakit ang mudas nyo? Berting! Huwag mo na sundan! Sumunod ka sa akin! Itong mudas ko! Patawarin niyo ako doon ng desto. Hindi bale. Si Pepe nandiyan sa loob. Lalabas yan.
Isang tunay na bayani ng Caloocan. Mabait, masunurin, at matapang. Isang padre de pamilya na mapagmahal, mapagbigay, at mapagbiro. Kung sa bagay nga, kung minsan sobrang kanyang pagbibiro. Ngunit, sino ba sa atin na makalilimot kay Profesor Mariano P. Baticabeza Tubero? Si Bitoy, si Sebia, ang mga ulila ni Nano. Nakikiramay ako. Kaming lahat sa inyong dalawa. Huwag kayong maghinagpis. Imatamis ninyo sa inyong alaala ang dakilang kamatayan ng inyong bayaning ama na mag-isa. Sa kanyang katapangan ay nailigtas tayong lahat sa mga magnanakaw na nagtangkang nakawin ang mga salapi natin sa bangko. Lalong-lalo na ang mga buhay natin nang sagupain niya ang dinamita. Dadang! Bumangon ka dyan, mauwi ka dyan. Bitoy, huwag mong tawagin ang tatang mo. Wala dyan ang tatang mo. Hindi mo ba alam na ginawa lang natin ito bilang alaala sa kanya? Hindi naman natin nakuha ang bangkay niya eh. Totoo yung Bitoy. Parang alam natin sa tatang ko, pero talagang wala siya dyan. Salamat at nagkita-kita tayo. Paano kayo nakatagal sa ilalim ng tubig? Eh, 2 araw na yun ah. Ewan ko nga ho ba. Meron tayong kasabihan na hindi ro namamatay ang masamang damo. Malaking gantimpala, Mang Nano, ang makakamit mo sa pagsalba mo sa bangko. At kahit na anong oras, maibibigay ko sa iyo. Maraming salamat. Hindi ko hangad ang gantimpala. Ang ginawa kong yan ay sa kapakanan ng ating nayo. Dadang ko yan, dadang ko yan. Toy, Boy, hindi ka ba nahihiyang masabing ako'y iyong ama? ba't ako ngayon? Magkamukha tayo, hindi ba? Sino man mukha ko tsaka mukha ko?